Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pananaw at update itong naging pagbisita ni Marcos Jr. at ng kanyang entourage sa Canada, kung saan sinalubong po sila ng mga kilos protesta at ng mga pambabatikos ng mga kababayan po natin, at may mga iba din pong mga mamamayan ng Canada na sumama, no? In fact, sa samut-saring grupo po yun, ano? Yung grupo po ng Migrante International, yung Bayan Canada, at saka yung Anak Bayan Canada, mga CPP, NPA, NDF, International Front Organizations po yun, no? Ang kanilang organisasyon sa Pilipinas na mga kapareho din ay mayroon ding tactical alliance kay Marcos, no? Pero may mga Filipino migrant organizations din doon, mga manggagawa at mga kababayan natin sa Canada na may kilos protesta din, na nagpapakita kung gaano kalawak po ang political isolation. Yung hindi na po katanggap-tanggap si Ginoong Marcos para sa mga kababayan natin, sapagkat wala na pong hindi naniniwala na siya at ang kanyang pinsan na si Romualdez ang talaga namang mga mastermind sa mahigit or almost 1.9 trillion pesos na pinagdambungan at dinurubuhan, na kinulimbat at kinurakot na mga pundo sa kabanang bayan sa pamamagitan ng peke, bogos at mga hausyaw na mga flood control projects di umano. Wala pong hindi naniniwala na si Marcos at si Romualdez ang nag-orchestrate, ang gumawa ng plano at pagkumpas kung paano manumbalik ang tinatawag na monumental restoration of plunder and systematic corruption. At may kaugnayan dito, hindi lamang po mga kilos protesta ang sumalubong kay Marcos Jr., pati po ang pag-call out direkta sa ilang mga cabinet secretaries niya, lalo na itong pambansang tagapagtahol ni Marcos, yung kanyang barker sa Malacanang, na sumama pala doon sa kanya sa Canada, itong si Aling Claire Marites Castro. Itong si Aling Claire, kung tawagin, ay talaga namang kinuyog ng pag-call out, no? At pangbabatikos ng mga Pilipino. At to the point na umiyak daw siya ito, umiyak daw at naghagulgol sa Canadian Police at nagsusumamo na mapatigil ang pambabatikos sa kanya habang siya po ay binabanatan sa megaphone. So ang pagka-arogante at pagkahambog ni Aling Claire sa dito kapag nagkaroon ng press briefing, na akala mo ay nagbabasa ng ibanghilyo ng katotohanan, kapag pumustura sa Malacanang, nawala po ang kanyang tikas. Nawala ang kahambugan at pagkaarogante ni Claire Castro doon sa Canada. At naramdaman niya na kung papaano na-isolate na sila, nahihiwalay sa mga mamamayang Pilipino dahil po hindi na pinapaniwalaan at hindi na po nirerespeto ng mga mamamayan itong si Marcos Jr. at ang kanyang administrasyon. Tatlong bagay kaagad ang ating nais ipahiwatig sa pangyayari na ito. Una, wala na pong naniniwala sa pagsisinungaling at mga pagtatabon-tabo na ginagawa ni Marcos upang lukuhin at linlangin ang taong bayan. Kahit araw-araw pa o 24 oras pa, ang pagsisinungaling at diskarte ni Claire Castro sa pagtatahol bilang barker ni Marcos, hindi na po nila mababali at hindi na nila muli pang maibabaon ang katotohanan na ang malawak na pagkalugmok ng buong bansa dahil sa malubha at malalim na korupsyon ang may pananagutan at dapat maparusahan si Marcos at sila Romualdez at ang kanyang mga kaalipores sa sindikato ng Pandarambong. Hindi na nila mapipigilan pa na ang katotohanan ay siya namang isisigaw ng mga mamamayan sa angmang panig ng bansa, sa angmang dako ng mundo, mapadpad si Marcos. Yan ang lesson learned kay Claire Castro.
You may be able to suspend the revelation of truth, but it cannot be done forever. Hindi mo pwedeng habang buhay ang katotohanan ay maibabaon o maitatago. At kung kaya, binatikos ka. You were publicly called out. Diyan sa Canada, hindi dahil galit sa iyo personal ang mga tao, kundi nakikita nila na ikaw ang imahen ng pagsisinungaling at pagtatabon-tabon at pagtatakip kay Marcos Jr. That's the reason kung bakit ang mga mamamayan dyan ng mga Pilipino na nasa Canada at iba't ibang grupo ay sinalubong kayo ng pagpoprotesta. Pangalawang lesson po, na kapag ang taong bayan ay nagsalita na, hindi mo na mapipigilan yan. Nakita na po ninyo, simula pa noong December last year, sa unang quarter ng 2026 ngayong taon at pati sa pangalawang semester, puro negative po ang trust and approval rating ni Ginoong Marcos. Ano pong ibig sabihin? Wala na po talagang pagtitiwala ang mga mamamayan. They don't believe in whatever Marcos does. Ano man pong gawin ni Marcos, makailang ulit man ito mag-travel at magpakitang gilas na nanghihikayat ito ng investors at ng mga mamumuhunan upang mapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas, wala na pong naniniwala doon. Sapagkat alam ng taong bayan na even at the international level ay hindi po nagkakaroon ng pagkakataon na maitago pa sa mata ng publiko o sa kaalaman ng international community. Yan po ay pagpapakita na talagang naninindigan na ang mamamayan laban sa administrasyon na Ginoong Marcos Jr. Dahil po yan sa pagkakaroon ng napakalubha at napaka-iskandaloso na flood control anomalies and scandal of corruption and plunder na pilit itinatanggi, pilit iwinawaksin ni Marcos. Subalit, parang linta na ito na kumakapit bilang linta ng katotohanan na hindi na po ito mapipigilan. Yan ang dahilan kung bakit bumubuelo at lumalakas ang mga kilos protesta sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Ganon din po sa Japan, tinawag si Marcos doon na durobo, magnanakaw sa kaba ng bayan. Nakakahiya sapagkat may mga Japanese translation ang mga placards doon at ganon din pong panawagan ng mga kababayan nating Pilipino na lumayas ka na sa poder at panagutan mo ang pagnanakaw at pandurobo mo sa kaba ng bayan. Yun po talaga ang mensahe sa Japan yun that was around 3 weeks ago lang. At pangatlo na gusto nating ipakita at ipabatid dito mga kababayan, na kapag nagising na ang taong bayan, hindi na po ito mapipigilan pa, tuloy-tuloy po ito. It will be a matter of time before Marcos will have his day of reckoning. Ibig sabihin po, nakatakda na ang paghuhusga at paniningil ng mamamayan laban sa gobyerno ni Marcos. Yan ang katotohanan na hindi mapasusubalian. Yan ang mga bagay sa kasaysayan na hindi mo ma-predict pero mangyayari talaga. For example, nakita natin ang pangyayari ng barikada sa EDSA mula sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Nabulaga at nagulantang si Marcos doon, nagpanik at nanginig ang kanyang gobyerno at siya mismo ay nanginig at nangatog ang tuhod. Muntik na siyang hindi matuloy sa pag-travel sa Canada. Ano pong pinapakita niyan? Na kapag dumaluyong na at tuloy-tuloy na magdaloy papunta sa pagbabago ang kasaysayan ng Pilipinas, at yan ay sa daluyong ng lakas ng mamamayan na kumikilos at nagkakaisa upang ipanawagan ang pagbabago sa pamunuan ng gobyerno at manawagan ng reforma sa lipunan at nang sa ganun po ay magkaroon ng totoong pagbabago at pag-unlad sa kalagayan ng ating mga mamamayan, no amount of force, hindi po mapipigilan yan ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police, ng National Bureau of Investigation kapag ang taong bayan na ang maglulunsad
ng kanilang puwersa sa pagkilos. Yan ang ipinapakita ng daloy ngayon ng kasaysayan. The writings on the wall are very clear. Marcos must resign or else he will be judged again by the history the way na ang kanyang pamilya, ang kanyang tatay na diktador ay pinalayas din sa poder sa pamamagitan ng direktang pagkilos ng mga mamamayan noong People Power 1 noong 1986. Ganyan din po ang naramdaman noon ni former President Joseph Estrada nang siya po ay tinakwil ng taong bayan dahil sa pagkakasangkot sa wetting at mga numero at pati na po sa korupsyon. At nakita din ni Joseph Estrada nang mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines sa kanya at ang Philippine National Police dahil sa pagdagsa ng mamamayan sa EDSA at iba pang bahagi ng Pilipinas. Si Joseph Estrada ay bumaba din sa kapangyarihan. Dahil yun na ang signs of the time. Yun na po ang indicator. Itong kay Marcos, ang paglawak at paglakas ng mga kilos protesta, mga barikada sa EDSA, Occupy EDSA, yung libu-libong nagpoprotesta at iba't ibang sektor ng lipunan ang nag-iingay ng kanilang boses upang iparating ang kanilang diskontento at panawagan ng pananagutan at paniningil ng hustisya at katarungan. Ito ay mga signs of the time na hindi dapat ini-ignore nila Marcos, nila Claire Castro at ng gabinete ni Marcos Jr. Kaya naman po itong internasyonal na mga pangyayari na nagbubunsod ng iba't ibang mga pagkilos protesta ng mga mamamayang Pilipino, mga overseas Filipino workers, mga kababayan po natin na nasa abroad, mga expatriates, mga OFWs, lahat ng ito po ay nagbubuo ng buong pangyayari. The bigger picture is namumulat na at naninindigan ang mga mamamayang Pilipino na hindi nila matatanggap na mananatili ang isang gobyerno at administrasyon kagaya ni Marcos at nila Romualdez na pinaghaharian ng ating bansa sa pamamagitan ng pangungurakot, pandarambong, sistematikong korupsyon, abuso sa kapangyarihan, maruming laro ng politika, at kawalan ng direksyong tama para isulong ang totoo at tunay na pagbabago at agenda na para sa kapakinabangan at kabutihan ng mga mamamayan. This government has made the Philippine state a failed state. Napag-iwanan na po tayo ng mga bansa na karatig natin sa rehiyon na ito, sa Southeast Asia, halos nasa kulelat na po ang kalagayan ng ating bansa. Ang ating GDP o Gross Domestic Product at pati na po ang ating Gross National Product ay nalulugmok tuloy-tuloy. Mahigit 58% ng ating mga kababayan po or almost 6 sa bawat 10 Pilipino ay naghihikahos na makakita ng income at kabuhayan para mag-survive sa araw-araw. Yan po ang tinatawag na self-rated or state-induced poverty. Dahil po sa kapalpakan sa gobyerno, nawawala ang trabaho, bagsak ang ekonomiya, lugmok ang agrikultura, at halos buong aspeto ng ekonomiya hindi umaangat. Bagkos lalo pa pong nababagok at nalulugmok sa antas ng krisis ang buong bansa, bumabalik po yan sa pananagutan ni Marcos. And because of that, governance and leadership are main issues kung bakit po nawala ang pagtitiwala, ang kumpiyansa ng mamamayan kay Marcos. Sapagkat sa unang 3 taon pa lang niya, 1.9 trillion pesos po, mga kababayan, ang kinulimbat at dinurubo nila, led by Marcos and Romualdez, as per revelations ng mga kasamahan nila sa sindikato, lalo na ang mga ibinunyag na mga detalye ni Ginoong Saldico at ng mga former soldiers na ito na nagturo na ngayon ng mga pangyayari kung bakit naging buong sistema ng gobyerno ni Marcos, lalo na po sa last 2023, 2024, and 2025 budget, kinulimbat at kinurakot ang almost 1.9 trillion pesos. Partikular po involving
itong sindikato sa flood control nila. Very clearly, the Marcos administration together with Romualdez made it appear na kunwari hindi sila sangkot. Pero nang lumabas na ang katotohanan, ang criminal trails ay pumunta direkta sa kanila. And that cannot be prevented from coming out in the open. All signs in the wall, so to speak, clearly point that Marcos and Romualdez must have to give up power unless they are courting a more cruel historical verdict. Unless gusto nila na abutin pa ang malupit na paghatol ng kasaysayan. Nakikita na natin yan sa Canada, sa Japan, kung paano po nanginig at nangatog ang tuhod nila Marcos sa protesta doon at paano po umiyak at tumagulgol si Claire Castro sa Canadian Police na nagpapasaklulo dahil hinahabol sila ng protesta ng mga mamamayan, mga Pilipino doon sa abroad. Sana po magsilbi na itong leksyon kay Marcos at kila Romualdez that when the signs of power are already losing grip on your hands, nawawala na po ang inyong kontrol sa kapangyarihan sapagkat kayo din po ang nagtulak sa mamamayan na kayo ay itakwil. Kayo po ay kasusuklaman at kayo po ay ipanawagan ng lumaya sa kapangyarihan. Then you have to go. Yan po ang mensahe niyan ng mga kilos protesta sa international na level, partikular sa mga naganap dyan sa Canada. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pagsubaybay, panunood, pakikinig, pag-like, pag-share, pag-promote ng ating mga videos dito po sa Ka Eric Celis YouTube channel, sa ating balita at talakayan, and of course sa inyong pakikipagkaisa sa amin sa programa namin ni Dr. Lorraine Maribadoy, ang programa naming Bigwas ng Agila 2.0 sa YouTube at Facebook din po yan, mga kababayan. Nawa po'y nasa mabuting kalagayan kayo at sana ang Panginoon ay maging bahagi ng inyong buhay, and may Allah will be doon sa mga Muslim brothers and sisters will guide and bless you also. And mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!